Hello guys, magandang araw po muli sa ating lahat and welcome back again sa ating YouTube channel. As usual, bago po tayo mag-umpisa, gusto ko lamang po ulit kayong pasalamatan sa walang sawang pagtangkilik at panonood dito po sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po tayo lumalaki or hindi po tayo lumalawak na nagbibigay po ng idea about po sa pagpapagawa ng bahay, especially po sa mga kababayan po nating OFW. So ito po yung pag-uusapan natin ngayon. Actually guys, na-feature na po natin ito last 2 months ago, yung part 1 po nito, na wala pa po siya dating pintuan, wala siyang mga sliding windows. So yan nga po makikita po natin, dyan na po sila nakatira. And then meron po itong full video house tour para makita po natin yung labas at loob po nito. Ito po yung kanilang house floor plan na gawa po ng isang architect na pamangkin din po mismo ng owner. So dyan pa lang po is napakalaki na po ng natipid nila. Para sa kalaman po ng iba, meron pong bayad yung pagpapagawa ng floor plan, especially po sa mga licensed architect. So yan po makikita po natin, front elevation, right side, rear side, and left side elevation. Kompleto po yan. So yan po is may sukat na 30 by 28 feet or katumbas po yan ng 840 square feet or 78 square meters na meron 3 kwarto, 1 toilet with bath, living room, dining room, kusina, and then meron din po siyang terrace. And then yan naman po yung kanilang ginayang bahay na nakuha po nila sa isang page na ang pangalan is Forma House. So shout out po sa Forma House. Ito naman po yung cover na ginawa po natin dati last 2 months ago nung na-part 1 po natin ito. Makikita naman po natin na wala pa po siyang pintuan, wala pa po siyang mga sliding windows. And then yun na nga po, diyan na po sila nakatira ngayon. And then pag-uusapan po natin lahat kung ano po yung mga naidagdag dyan at kung magkano na po yung inabot ng kanilang budget para sa kanilang bahay. So yan po yung makikita po natin, part 2 na po ito ngayon na pag-uusapan natin para magbigay po sa inyo ng idea kung magkano yung magagastos po natin sa ganitong klase ng bahay na may sukat ng 78 square meters or katumbas po ng 30 by 28 feet. So yun nga po, bago po natin pag-usapan lahat po ng mga materialis na kanilang ginamit at mga nagastos po nila, especially po dito sa part 2, para malaman po natin at magkaroon po tayo ng idea about po sa pagpapagawa ng bahay, ipakilala po muna natin yung owner nito na si Mr. and Mrs. Archie and Maura Castillo. Si Sir Archie ay isang dating truck driver, pero sa hindi po nila inaasahang pangyayari na mild stroke po si Sir kaya tumigil po siya sa pagtatrabaho. And then si Ma'am Maura naman po ay isang OFW sa Jeddah for 4 years. So yun nga po, sabi nga po ni Sir na ipatayo po nila yung kanilang bahay kahit na hindi po kalakihan yung sinisweldo ni Ma'am. 20,000 monthly, yun po yung sinasahod ni Ma'am sa Jeddah at lahat po yun is iniipon ni Sir, pinapadala po ni Ma'am para matupad lamang yung kanilang pinapangarap na bahay. So masasabi po talaga natin na wala po talaga yan sa laki ng sweldo kung nag-iipon po tayo at yun nga po yung asawa po natin sa Pilipinas ay magaling po talagang humawak ng pera. Lahat po yan is may dedikasyon at may pangarap sa buhay, wala po talagang imposible. Imagine natin guys, 20,000 monthly yung sinasahod po ni Ma'am and then si Sir naman po ay na mild stroke kaya hindi po siya nakapagtrabaho and then meron po pa po silang 2 anak na binubuhay pero nakapagpundar po sila ng ganitong klase ng bahay kahit simple lamang po, at least meron na po sila na umpisahan at dyan na po sila nakatira. And then isa pa pong bagay kung bakit humahanga po tayo dito sa owner, sabi nga po nila na nag-start po sila sa budget na 200,000 pesos. And then step by step na yung pagpapagawa ng kanilang bahay, kung kailan po may padala si Ma'am saka po inumpisahan yung kanyang bahay. So yan talaga guys yung ugali din ng mga Pilipino na kahit alam naman po nila na hindi matatapos at yun nga lakas na loob po talaga nila. So humahanga po talaga ako dito sa owner na to, especially po kay Ma'am Maura na isang OFW na tinitiis po niya yung hirap sa ibang bansa para matupad lamang yung kanyang pangarap na bahay para sa kanyang pamilya. Salute sa iyo Ma'am. So pag-usapan na po natin lahat po yan, isa-isahin po natin mga detalye ng mga materialis nila and then yung kanilang mga nagastos para sa idea naman po ng iba para sa mga viewers po natin na nagbabalak naman po na magpatayo ng bahay balang araw, especially po sa mga kababayan po nating OFW. So ito pong bahay nila is matatagpuan po pala sa Lucena City. And then nag-start nga pong ipatayo ito ng January 27, 2021. And then step by step na yung pagpapagawa nito. And then September 7 nung lumipat na po sila at ginawan po talaga ng paraan yun ni Sir Archie para makalipat po sila at para makaipon na rin po sila ng mga appliances, mga gamit po nila para sa kinabubuhay po nila pang araw-araw.
Unahin po muna natin yung kanilang mga structural materials kagaya nga po ng mga steel bars, mga hollow blocks. Diyan po pala sa hollow blocks nakagamit po sila ng 1,800 pieces mahigit and then 10 pesos bawat isa po sa kanilang lugar. Sa semento naman po is 200 bags, 230 pesos each. Sa mga steel bars po na ginamit, 12mm and 10mm. Sa mga electrical supplies and materials kasama na po yung labor pero nakabang pa po yan, wala pa po siyang kuryente. Gumastos po sila dyan ng 25,000 pesos. And then sabi nga po ni Sir, from layout hanggang sa Vega, 2 weeks po nilang ginawa yon. And then another 2 weeks naman po sa roofing sa paglagay po nila ng steel trusses and yero. And then about naman po sa mga workers na gumawa po sa kanilang bahay, mason 650 pesos per day. And then sa laborer po nila is 400 pesos per day. Wala pong pagkain yun. At sabi nga po ni Sir, 2 mason at 4 na laborer sa umpisa. And then nagbawas na po siya na nagbawas nung medyo patapos na at medyo kulang na po siya sa budget. About po pala dyan sa kanilang roofing materials, ang ginamit po nila is steel trusses and color roof long span type. Gumastos po sila dyan ng 90,000 pesos labor and materials. And then karagdagan po pala sa buhangin 17 cubic, sa gravel naman is 6 cubic. And then nagpa-deliver din si Sir ng 3 truck na panambak dahil medyo mababa yung kanyang lote na pinagpatayo ng bahay. At para maging elevated dito, gumastos po siya dyan ng 15,000 pesos. And then nagpalagari din si Sir ng almost 8,000 pesos yung kanyang nagastos. 5 puno po yan, 3 nyog, 1 star apple and then 1 mangga. Para po pala sa mga viewers natin na bago po sa ating YouTube channel, sana nakapag-subscribe din po tayo. And then para sa kaalaman po ng iba, sa part 1 po nito dati nung na-feature po natin ito ng last 2 months ago, umabot na po ito ng 280,000 pesos yung kanilang budget na naubos dito. Labor and materials na po yun, naka-structural na po siya, bali meron na din po siyang roofing. So yun nga po, ngayon umabot na po siya ng 320,000 pesos, labor and materials. And then another sa 20,000 pesos para sa kanilang appliances, mga gamit dyan. So all in all, ang total po na nagastos nila dito is 340,000 pesos. Kasama na po yung mga appliances sa loob na makikita po natin dyan po sa last part ng video na to. At sana mapatapos din po natin ito para makita po natin yung progress ng kanilang bahay na umabot na po ng 320,000 pesos. So yan na po mismo, yan na po yung pinaka-latest ngayon at dyan na po sila nakatira. And then karagdagan nga po dyan sa kanilang part 2, plywood, good lumber, plenyero, at mga pako, umabot po yan ng 27,000 pesos. And then finishing sa mga hamba, sa bintana, and then sa mga pinto, another 14,000 pesos. Labor and materials na po yun. Kasama na po dun yung mga paglalagay, mga pag-i-install. So sana mapatapos po natin itong video para makita din po natin at para malaman din po natin kung hanggang saan po aabot ang ating budget na 320,000 pesos. So wala pa po siyang tiles, wala pa po siyang ceiling, wala pa po siyang palitada, loob at labas. And then marami-rami pa po din yung iipunin nila dyan para ma-fully finish po yan. Pero ang kagandahan po niyan, meron na po silang sariling bahay at dyan na po sila nakatira. So proud na proud po talaga tayo sa mga kababayan po nating OFW na iniiwanan po yung kanilang pamilya, yung kanilang asawa, yung kanilang anak para matupad lamang po yung kanilang bahay na talaga naman pong isa sa pinaka-goal po natin kung bakit po tayo umalis sa ating bansa para makapundar po ng lupa at bahay para sa ating pamilya.
So yan guys, nasaksihan naman po natin ang isang inspiring video na kapupulutan po ng idea sa pagpapagawa ng bahay. So sana maging inspirasyon po natin yung mag-asawa para makapagbundar din po tayo ng sarili nating bahay balang araw. So yan guys, dito na po nagtatapos yung ating video. Maraming salamat po sa lahat. Ingat po tayo and God bless all.